Gawin ninyo ang lahat ng sasabihin niya. Mga kaibigan, mga kapatid, ngayon ay nasa ika-11 araw na tayo sa buwan ng Pebrero 2025 at ginugunita natin ang kapistahan ng Birhen ng Lourdes. Si Maria na ating ina ay napakabuti. Siya ay nagpaparamdam sa atin na maging mabuti rin tayo upang sa gayon ay makamit natin ang kaligtasan, ang kapayapaan. Bilang ina ni Jesus, ang kanyang hangarin na lumapit tayo sa kanyang anak ay ipinapadama niya araw-araw. Amen? Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Sa araw na ito, araw ng Martes, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 11. Sa Ebanghelyo ito ay napapansin natin yung unang kababalaghan o milagro na ginawa ni Jesus, yung kasal sa Kana, na kung saan ay ginawa niyang napakasarap na bino ang tubig. Alam nyo, dito talagang ipinakita ni Jesus yung kaniyang pagpapahalaga sa bawat isa. Alam naman natin na sa kultura ng mga Hudiyo, yung pinakamasarap na bino ay ipinapalabas lang yan sa bandang huli o ipinapainom lang ito sa mga kilalang mga bisita. Ngunit sa karanasan ng ating pagbasa ngayon, makita natin na ang bino ay naubos na, ang alak. Kaya naging malaking problema ito sa isang pagdiriwang. Kaya nang malaman ito ni Maria, sinabihan niya si Jesus. Pero sinabihan ni Jesus ang kanyang ina na huwag siyang pangunahan, huwag siyang turuan. Ito ay hindi nagpapakita na si Jesus ay walang galang sa kanyang ina, kundi gusto lang ipadama ni Jesus na yung kalooban ng Ama at ang kanyang kalooban ay naiiba sa kalooban ng tao. Dahil si Maria bilang ina ay talagang nagbibigay din ng kahalagahan sa mga tao, kaya nag-alala din siya. Pero sa bandang huli, nang marinig ito ni Maria, sinabihan ni Maria ang sinabihan ni Maria ang mga alagad na gawin ninyo ang lahat ng sasabihin niya. Ibig sabihin, hinahamon tayong makinig at sumunod sa kalooban ng Diyos. Bilang tao, marami tayong mga pangarap sa buhay. Gusto kong maging ganito, gusto kong maging ganyan. Pero sa bandang huli, ang kalooban ng Diyos ang siyang masusunod. Hindi yung kalooban natin. Dahil alam ng Panginoon kung ano ang nararapat sa atin. Bilang tao, minsan gusto rin nating mapabilis. Kung ano ang gusto nating maangkin kaagad. Pero dahil alam natin dumadaan tayo sa proseso, hindi gusto ng Panginoon na hindi tayo maging matagumpay sa ating mga hangarin. Kaya siya ay talagang gumagawa rin ng paraan na maiayos ang ating buhay. Sa pamamagitan ng kababaang loob at sa ating paniniwala sa Kanya, maghintay lang tayo ng tamang oras, tamang panahon na makamit ang mga ito. Dahil ang Panginoon ay may maraming plano sa ating buhay. Amen? Kaya sana huwag nating kalimutan na sa ating mga panalangin palagi, pakinggan din natin kung ano ang mensahe at kalooban ng Diyos para sa atin. Amen? Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Panginoong Hesus, turuan mo kaming makinig. Turuan mo kaming sumunod sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng biyaya upang maging tapat pa at maging masigasig sa pagpapalaganap at paghanap ng paraan na madama ang iyong buhay na presensya. Amen.